Magandang hapon po mga beloved. So, July 17, dalawa na lang natitira. Ito po yung wrath, tsaka yung last. At ngayon po dito tayo sa wrath. Ito yung galit. So, wrath is an intense, overwhelming feeling of anger or deep indignation. Yung poot or galit na frequently accompanied by a strong desire for vengeance or punishment. While ordinary anger is an emotional reaction, wrath implies righteous or furious retribution or pagganti po. So, refers to uncontrolled, intense, and vengeful anger. At sa ano po, sa spiritual, super init. Gusto ko lang po muna pala magpasalamat sa mga matuwid na tao, kapatid, na patuloy na nagpe-pray po sa akin. Hindi pa po ako galing, pero yung prayers ko nga within this year, gumaling po tayo kahit hindi 100% po. Pwede naman sana mabilis, kaya lang wala na akong Firmax. At saka, yung Itera Care ko, so sobrang init po talaga. At saka mainit kasi yung bugon niya. Pwede sana madalas. Pero hindi kakayanin ng balat ko. At saka, mainit. Sobrang init po talaga. Yun siya. Kaya, minsan, once a day lang talaga ako. At sa spiritual po, una isama ko dito yung galit ng Diyos. So, sobrang kasamaan po ng mga tao. Katigasan ng ulo, walang pagsunod sa utos ng Diyos. At saka pagka may galit, yan nagkakabahabagay po yung church, yung pananampalataya. Pag may away, pwedeng may sanction din. Yan po. So may galit, ganun nga po. At sa secular naman, dahil sa galit po, may patayan. Pati family issues, yan, 'di ba? May mga patayan pa talaga. At saka yung away ng mga bata, bullying, may baril yan na. May nagkakasakit pag puno po ng galit. Tsaka pwede mo po bang ikamata yung galit. Yan po yung mga na-heart attack, na-stroke. At saka yung mga ayaw magpatawad, pwede rin magkasakit po. Yung pagbabanta na uwi sa kapahamakan sa nangyayari po ngayon sa gobyerno, no po. So, yan, kaya mahirap po ang galit. So, at saka yung eto gusto ko, at gusto nating again and again na hindi tayo nagsishare ng testimony para balik-balikan po. Ito ay inaano rin sa akin ng Panginoon para, una kasi kung may galit pa ako sa puso ko, hindi ako makakarap po sa inyo. Para sa ating lahat po, na ito po ay maging eye-opener, na ang galit po hindi po nakakatuwa, hindi po maganda. No po? So, kailangan talaga, pag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw po ay alagad ni Kristo, meron kang pagpipigil. Yan po, so purihin po ang Panginoon. Yung stroke ko, ito po ay, hindi ako nagtanim ng galit dito, by God's grace po. Ito po ay dahil sa ngayon ay pastor na, yung nga sa church sa Dubai. Nung ito po ay, at saka again and again pala, walang aksidente po sa mundong ito. So, ito po ay pwedeng lesson po sa ating lahat. At saka may magandang resulta, layunin po ang Diyos. At saka yung tawag dito, yung kumbaga may aral po sa ating lahat po sa lahat ng tao. Everyday talaga may aral dapat ay natututunan po. So ito ay nangyari nga December 8, 2021. Ano ko na yung kumbaga ako ay nakakaramdam pero hindi ko alam na stroke. Kala ko nga ako po ay may tumor nga. So kaya takot ako magpa-check up kasi baka mamaya bubuksan na yung brain ko po. So, ito ay during nung ano ba tawag dito, JOS, so Joy of Sacrifice po, December. At merong nagtanong sa akin, bakit mababa yung yung gabi-gabi namin sa pag Joy of Sacrifice nga po. Natutulog ako, then nagising ako dahil sa text. And yung ikinit po ng ulo ko, yan, kasi since nasa Dubai ka, wala ka namang kasama. So, nung nainis ako doon sa text talaga, nagalit po ako doon sa leader namin. Kasi nga, alam ng Panginoon, yung everyday na, imbis na naghahanap ako ng trabaho, kasi wala akong trabaho that time. So, ang inaano ko talagang pag ako nag-joy of sacrifice po, binibigay ko yung lahat-lahat. So, may na-message sa akin, nainis talaga ako sa message. At yun na nga, from there, yung oras na yon siguro 11 something nga, na emergency na ako kasi pumutok na nga yung ugat,
And then, tumawag na ako sa kapatid ko na bumagsak na yung kamay ko. Yan po yung left na, eto. Bumagsak na siya, tas hindi ko na alam nangyayari sa akin. Ayun, kung mapaihi. Pero hindi ako mapaihi, yan po. So, kumbaga, hindi ko na alam ano nangyayari, basta tumawag na lang ko sa kapatid ko. So, ang ending nga, na-operahan tayo sa brain dahil sa galit. At yung nga, alam ng Panginoon na hindi ako nagtanim until now sa nangyari sa akin po. Although napakahirap talaga kasi syempre magpa 5 years na akong ganito. Ayoko na nga, sabi ko wag na sana akong umabot. Hindi man ako totally galing pero at least malaking pagbabago po. So, yan, kaya dapat walang galit talaga. So, purihin po ang Panginoon. At eto sa Roma 1:18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay mahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Kaya nga yung una nga natin po yung galit ng Diyos, yan po, na sana po tayo tumanggap na po ng kaligtasan. Sa Roma 12:19, mga minamahal, huwag niyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon, yung sabi ko nga, sa mga nanlait sa akin, kung sino pa man yan, sa mga gumawa ng kamalian po, bagamat ako nga, sabi ko, ako ay nakagawa rin, pero hindi ko sukat akalain na ako pa yung ipagtanggol po ng Panginoon. Pero, yung nga, ako po yung pinapalo rin ng Panginoon. Totoo po yan. Pag ikaw anak ng Diyos, kung mahal ka ng Panginoon, pinapalo ka para ikaw po ay matuto. 'Di ba? Para ikaw ay masigit na maging maayos. Yan po na anak. So, purihin po ang Panginoon. At saka at again and again, di ko pinag-pray po sila. Yan po. Mga awit 37:8-10, iwasan mo ang pagkagalit at ang puot ay iyong talikdan, huwag kang manghimutok. Ito'y maghahatid lamang sa kasamaan, sapagkat ang masasama ay tatanggalin. Ngunit ang naghihintay sa Panginoon ay magmamana ng lupain. So, purihin po ang Panginoon na sana nga tayo may mga pa tayong galit sa kapwa natin, di ba? Sa mga kapatid, sa kamag-anak mo. Tanggalin na po natin yan kasi hindi naman nakakatulong. Yan po. Sabi diyan, iwasan ng ang puot ay iyong talikdan. Huwag kang maghimutok, ito'y maghatid lamang ng kasamaan. Totoo naman po talaga. At saka sabi niya, sapagkat ang masasama ay tatanggalin, itatapon sa dagad-dagatang apoy po. So, konti lang to. Di ba pala tapos yun? Sorry po. Gayon may sandali na lamang at ang masama ay mawawala na. Kahit tingnan mong mabuti ang kanyang lugar, siya ay wala roon. So, sorry po, hindi pa pala tapos yun. Sa Mateo 5:22, ngunit sinasabi ko sa inyo, ng bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, at ang sinumang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mananagot sa Sanhedrin, at ang sinumang magsabi, ulol ka, ay magdurusa sa nag-aapoy na impyerno. Yung pala yung verse na inaano ko kasi. So, yan po, masama yung may galit, no po. Ito po, itong mga verses na to na sasabihin ko. At sinabi niya, walang sinuman Panginoon. Sinabi sa 1:8-11 po. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka at mula ngayon, huwag ka na magkasala. Yan po. So, sa 1 John 5:14, pagkatapos ay natagpuan siya ni Jesus sa templo at sinabi sa kanya, tingnan mo, ikaw ay gumaling na, huwag ka na magkasala, baka may mangyari pa sa iyo na lalo masama. So, pansinin po natin, yung unang binasa ko, yung 1:8-11, ito po yung nangangalo niya na inano ng mga Pariseo, yan po. At saka ito nga, ito yung pinaggaling ba? Ito yata yung pinaggaling po ng Panginoon. So sabi niya, tingnan mo, ikaw ay gumaling na, huwag ka na magkasala. Ang Panginoong Jesus, wala siyang ibang sinasabi kundi huwag ka na magkasala. So pag tayo po ay, di ba sabi ko nga yung sakit po, galing din po yan sa pagpalo po sa atin na may kasalanan ka. Kaya
Pag ikaw gumaling na, magbago na. Yan po. At saka yung pagka ikaw tumanggap na sa Panginoon, magbago na. Yan po, na kunyari, yung nga may pinatawad ka, 'di ba? Na wag mo nang balik-balikan. Yan po. Tapos na eh. Kaya nga ang Diyos pag nagpatawad po sa atin, hindi niya na alalahanin po. Purihin po ang Panginoon. At saka yung nga, turn back from our sins. Yan lang po. At sana nga po, wag nating abutin po ang galit po ng Diyos. Tumanggap na tayo ng kaligtasan sa tunay na pananampalataya. Yan, paulit-ulit kong sasabihin. At yung post ko pa na sa mga di ba nag-aakin, na sila yung nasa tunay na iglesia. Sana po, tingnan natin kung tayo po'y lumalakad po sa daan ni Kristo bago tayo mag-aangkin. Kung hindi mo naman naiintindihan ang salita ng Diyos, at kung ikaw mismo, ayaw mo nga ng tithing, di ba? Ayaw mo nga ng pagkakaloob. May nababasa pa nga ako na, bakit daw may mga kaloob-kaloob sa church? Di ba? Bakit pagkakaloob, ayaw natin? Pero pag ang Diyos ang hihinga natin, galit tayo pag hindi tayo binibigyan. Yan po. Di ba? Bakit ganun tayong ka-greedy? Ganun tayong gusto natin pakabid, ayaw natin magbigay. 'Di ba? It's better to give than to receive. Ako gusto ko talaga nagbibigay kasi binibigyan. Yun po yung ano ko, para ako inaawa sa sarili ko pag ako binibigyan. Pero dumating ang time sa buhay ko na ako humingi ng tulong. So para rin ipaalala sa akin ng Panginoon yung pagiging prideful. Yan. So, kaya nawala sa akin lahat sa biyaya ng Diyos. Yung galit, yan. Minsan gagalitin tayo ni Satanas. Si Satanas pong kalaban natin. Hindi ko sino man. No po, kaya sana po tayo po yung lumapit sa Diyos. Siya po ay nagpapatawad. Siya po ay mahabagin. At huwag ka maiwan ng rapture. Diba? Nakakatakot. O, diba? Kung sabi mo, bakit mo alam nakakatakot? Diba saan mo yung Bible? Diba po? So, purihin po ang Panginoon. Isa lang natitira last. Salamat po sa lahat. God bless us all and glory to God.